Hey guys, welcome to my channel. So kahapon mainit-init na balita yung magdi-discontinue ng certain models ang Glock, no? Actually, pag tinignan niyo yung mga models, totally kinancel nila yung sarili nila. Parang gusto nilang burahin yung sarili nila, no? Kasi yun yung mga fast selling models, and yun yung madaming bumibili na models. Ang ititira nila basically yung mga single stock models nila or yung mga maliliit. Okay? Ano ibig sabihin? Siyempre, Glock 19, Glock 17, yun yung dalawang pinakamabenta. Wala na yun. Pati lahat ng variations nun. Gen 3, Gen 4, Gen 5. So, basically lahat. Kinancel nila talaga yung sarili nila. And, so nagkagulo kahapon sa internet. Kasi sabi, anong ginagawa ng Glock? Gawa ng Glock? Bakit ano? Ba't nila ginagawa yan? No? Basically nga, kinakancel nila yung sarili nila. Anyway, what is Glock doing? Okay. Ano, Glock 20, 29, and so forth. Ano nga ba? So, ang initiation ko dyan, magpapalit lang siguro ng grip yan, maglalagay lang ng serration, tapos bagong model na naman. So, ayon sa balita, papalitan daw nila ng Glock Model V. So, ano yung Model V? Wala pa nakakalam. Pero basically, bigyan ko kayo na idea kung ano yung Model V. Basically, Glock yan na kinapon. Glock na kinapon yan. Yun lang yun. Okay? So, bakit ko sinabing Glock na kinapon? Yan, so ang dami talaga speculations kahapon, no? Bakit? But why? No? Halos lahat tinanggal nila eh. Halos lahat ng model nila discontinued. Okay? Okay, so balik na tayo. Bakit kaya? Bakit kaya sa tingin nyo? Kung kayo ay Glock fanboy, yan, shoutout kay Paul at saka yung iba pa nating subscribers diyan na Glock fanboy. Nagme-message sa akin, dami, no? Huwag kayo umasa na yung ipapalit nila na Model V mas maganda. Mas magaling, mas maganda trigger, mas accurate. Hindi. Kinapon lang yan. No? So, natin yan. Okay, so, direct sa site. Ito yung, sino mo, Glock mismo nag-post. Ito yung site nila eh. Okay, discontinued models. Sabi sa inyo, halos lahat eh. Glock 17 Gen 4, Glock 17 MOS, Glock 17L. Yan yung long slide. Classic, Gen 3, Glock 17 long, MOS, Gen 5. Glock 19, Gen 4, Glock 19 MOS, Gen 4, Glock 20, Gen 3, Gen 4, Glock 21, Gen 3, Gen 4, Glock 21 SF, Glock 22. Paborito natin yung Glock 22. Okay, dali lang. Nasa kay salamin ko. Okay, Glock 22, Gen 3, Gen 4, Gen 5. Tatlong generation ng Glock 22. Buburahin nila sa history. Okay? Hindi ko alam kung matutuwa nito si Gaston Glock sa pinagagawa ng asawa niya. Okay, saan na tayo? Glock 22 MOS Gen 5. Bago lang to, no? Buburahin agad. Glock 23 Gen 4, Glock 24, Glock 26, Gen 4, Glock 27, Gen 3, Gen 4, Gen 5, Glock 29, meron pa pala isang yung kasama ko dito nagsushoot. Kasama kong pumuntok ng Glock 30. Isang ring Glock fanboy. Pag sinasabi kong Glock fanboy, it's not a bad thing, no? It's just that yun yung nila eh. Yun yung hilig nila. Mas sila dun eh. Sa particular model, which is Glock. Okay, Glock 23, Glock 24, Glock 26, Glock 27, tatlong generation ng Glock 27, Gen 3, Gen 4, Gen 5. Glock 29, Gen 3, Gen 4, Gen 5, Glock 29 SF, Glock 30, Gen 3, Gen 4, Gen 5, Glock 31, Gen 3, Gen 4, Glock 32, Gen 3, Gen 4, Glock 33, sunod-sunod Gen 3, Gen 4,
Glock 34, Gen 3, Gen 4, Glock 34 MOS, Gen 40, Gen 4 and Gen 5, Glock 35, Gen 3, Gen 4, Glock 35 MOS, Gen 4, Glock 36, Glock 36 FGR, Glock 37, Gen 3, Gen 4, Glock 38, Glock 39, Glock 40 MOS, Gen 4, Glock 41, Gen 4, Glock 41 MOS, Gen 4, and Glock 49. So, ano sa tingin nyo? Ha? Bakit dinidiscontinue ng Glock? Anong nakain nila? Ba't naisip nila isang umaga, oy, discontinue na natin yan. Daming bumibili, di ba? Ito explanation nila. So, wag nyo akong i-quote. Ito mismo yung site nila. Pero mamaya, bibigay tayo ng personal na opinion natin. Why is Glock discontinuing so many models? In order to focus on the products that will drive future innovation and growth, we are making a strategic decision. It's a bad decision for me, no? Para sa akin, yung ginagawa nila. To reduce our current commercial. Anong klaseng strategic decision yan na yung produkto mo na mabenta, ititigil mo na ibenta portfolio. This streamlined approach allows us to concentrate on continuing to deliver the highest quality and most relevant solutions to the market. That's bullshit. Bullshit. What does this mean for me as a customer? You will still have access to the most popular Glock models, you know, and paano mo magiging discontinue na nga eh. Kunyari nga, Glock 19, Glock 17, discontinue. With a more focused selection. Focus! Remember that word, no? Focus. Ibig sabihin, pinapaganda lang nila eh. Yung, ang tawag dyan, euphemism. Pinapaganda na lang, pero kinapon yung Glock na mabibili mo na. Discontinued model will still be, yung supported, just like we do. Siyempre, na-discontinue na no? Ibig sabihin, magbibenta pa ba ng parts like backplates, like trigger, like barrel, no? Kahit hindi na natin kailanganin yung Glock dyan kasi ang dami ng aftermarket support, ang dami ng hindi original na brand ng Glock ang gumagawa ng parts para sa Glock. Do this portfolio change so hindi raw affected ng law enforcement. O yan guys, ito na. Nagbigay na ng palusot ang Glock. Paliwanag. Okay? So nagsimula yan, no, ito, California, gustong iban yung Glock. Yan, pinirmahan daw ni Governor Newsom, Assembly Bill 1127, ban the sale of new and semi-automatic handguns that can be easily converted into automatic weapons, affecting many Glock. Imagine nyo guys, no, hindi nila maban yung AR-15. Actually, they tried, pero na-overrule sila, yung magazine ban, yung mga parts and everything. Ngayon naman, nag-concentrate sa pistols. Okay, affecting many Glock models. Actually, halos lahat. Natira lang yung mga slim models nila, 43 and 42 yata. July 1, 2026 daw ang start nun, yung ban nila sa Glock. Design flaw. They are calling this a design flaw. It's not a design flaw. No? And does not ban existing gun ownership or private sale. With the exception for law enforcement, gun rights group have filed a lawsuit. China-challenge na yan, yung ban ni Newsom sa California. Details of the ban, yan, start daw July 2026. Ito, tinatarget nila yung design. The law specifically targets handguns like many Glocks, almost all, except for the 43 and 42 yata, that can be modified with a device called Glock switch to become fully automatic. But the law does not prohibit licensed firearm dealers from selling this semi-automatic. Notes the national It does not ban the possession. Ayaw lang nila magbenta ng bago. Kaya nagpanic yung Glock. Nag-isip sila, oy, paano kaya tayo makakalusot dito? Paano tayo makapagbenta sa California? O, edi babaguhin natin yung design. It does not ban private sales. Okay. So, may nag-message sa akin, oy, nagkakaubusan na daw ng Glock sa California. Kasi baka mamaya, yun na, wala ka na mabibili pag nasa California ka. Yan naman, panic na naman yan eh. Panic buying.
Tapos, pagka may Glock ka daw sa California, hindi mo daw mabibenta. No, it's not true. Nakalagay dito. Ayaw lang nilang exempted na naman ng mga police, legal challenge, and so forth. Ito lang yung niligtas nila eh. Glock 43X at saka yung Glock 42. Basically, yung mga maliliit. Yung mga slimline version. Iba magazine yan guys ha. Doon sa hindi familiar sa 43, 42. Hindi yan yung standard na 15 rounds sa Glock 19 at 17 rounds sa Glock 17 na magazine. Mas mababa ang capacity niyan. So, hindi yan gumagamit ng mga drum magazine. Okay, yung 42X saka 43X. Okay, so yan, daming Ito si Paul. Gumawa na ng video kahapon. Pinanood ko yan, Paul, yung pag-discontinue ng Glock. Halos lahat ng YouTuber kahapon gumawa. All yan, halos lahat eh. Nahiya pa. Hindi na lang sana nagsara na lang ng kumpanya yung Glock, no? Mas nahiya pa eh. Nagtira pa ng Glock 42 tsaka 43. Ano pa? Okay, so usap tayo. Ay hindi, meron pa pala. Meron pa akong gusto ipakita eh. Sino ba yung naiwan kasi ni Gaston Glock? Yan, naiwan niya asawa niya, si Miss Catherine Glock. Ito yung ito ngayon na nagmamanage ng Glock. Ito basically ang nag-decide na i-bankrupt ang Glock. Hindi ko sinabing bankrupt na ngayon pero mukhang papunta diyan ang Glock eh. Ganyan yung mga ginagawa ng mga kumpanya na nababankrupt eh. And may message ng kaibigan natin, si Mang Andres. Ano ba background natin dito kay Catherine Glock? Well, Catherine Glock is a big supporter of animal welfare. So basically, woke pala to si Catherine Glock, no? Nagtamasa ng yaman ng asawa niya. Nung nawala na yung asawa niya, nakaisip siya para sirain yung brand nila, no? Yeah, usually ganyan yung mga yung mga woke, 'di ba? Tingnan niyo kung anong ginawa sa Jaguar. 'Di ba? Kahapon lang pinapanood ko yung commercial ng Jaguar eh. Wala na, magsasara na tong Jaguar. Sasara na. Ang bumubuhay na lang sa kanila yung mga yung pang outdoors nila na Land Rover malakas ang benta, pero yung Jaguar na brand mukhang wala na dahil mula dito sa sa commercial na to, sinira nila yung CEO na nakaisip na maging woke sila. Ay nako. Anyway, bigay tayo ng ating fight na natin si Gaston Glock, power patron. Yung patron natin, kahit hindi tayo Glock fanboy. Yan, Gaston Glock namatay noong 2023. Perfection continues, no? Sa tingin nyo kung buhay si Gaston Glock, mangyayari kaya to? Anyway, personal opinion. So initially nga nung nabalitaan ko, may mga nagbe-message sa akin na, "Sir, magdi-discontinue ng mga models yung Glock," no? Hindi ko pinapansin kasi sabi ko, ganyan naman ginagawa ng Glock. Kasi sabihin nila, tapos maglalabas pala sila ng model. Meron lang dagdag na serration, tinanggal lang yung finger groove, parang variation lang. Pero hindi, this time talagang wipe out ang models nila, no? Ibig sabihin yung popular, the most popular handgun in the world, pinakamataas ang sales yata is Glock 19 and its variants. Kasi bakit napaka-popular niya, lalo na sa mga first-time gun owners. Kasi hindi siya ganun kalaki na katulad ng Glock 17, hindi siya pang duty, at hindi naman siya ganun kaikli, nasa middle lang siya. So, kung isa lang bibilin mo, parang ganun ang iniisip ng mga new gun owners. So, ito na lang, it has the best of both worlds. Pwede pang carry, pwede pang range. Okay, so yun. So, hindi ko ma-imagine na i-discontinue nila yung kasi napakalas ng benta nila dyan. Okay, so upon digging, yun nga, si Miss Catherine Glock at kasama pa yung pagiging woke ng naiwan ni Gaston Glock. Tapos kasama dyan yung mga lawsuits, yung pagban ng Glock sa California, bigla na lang tumiklop ang Glock, no? Sa pressure. So, sabi ko, iba na to
Ang dating sa akin yan, ako hindi ako Glock hater, hindi rin ako Glock fanboy, pero meron akong mga Glocks, no? May Glock 17 ako, may Glock 22, tapos may mga Glock clones ako, yan, Palmetto State Armory, and so, mayroon pa basta Turkish na clones, and so forth. And the reason talaga kung bakit ako bumili ng Glock, una-una, nakikurious ako ba't ang dami may gusto ng Glock. Okay, reliable naman siya. Pero sa market ngayon, sa modern firearms, halos lahat naman ng firearms ngayon reliable eh. Ang mahirap hanapin ngayon yung hindi reliable na firearm. Yun talaga, talagang sobrang pagtitipid na. Doon mo siguro mahanap. Pero ultimo high point, reliable eh. Anyway, what I'm trying to say is, it's not the end of the world pagka diniscontinue ng Glock yan. And huwag kayong magdiwang na, mga natin yung Model V. Maganda yan. Hindi yan maganda. Kinapon niya ng Glock. Okay? So, I can't imagine pag tinanggal ng Glock yung feature na yon, malamang yung sa backplate area tsaka sa trigger group, parehas pa rin yung reliability. Kaya nagtagumpay ang Glock. They stuck with the same design all throughout, no? Yung strength niya, pare-parehas lang. Nag-iba lang ng groove, nag-iba lang ng finger grooves, nag-iba lang ng slide serration. Pero yung internals niya, yun pa rin. Kaya na-maintain niya yung reliability. Hindi sila basta nagbago. No, ngayon, kung Glock fanboy ka, tapos bibili ka ng Glock Model V, how sure are you na yung model na yon ay reliable? Bago yun. Sa ilang generations ng Glock na ginagawa nila, biglang maglalabas sila ng Model V na hindi natin alam kung may tinanggal or may dinagdag na pyesa dyan sa loob. Samantalang dati, yung internals parehas yan all throughout. Kaya ang daming aftermarket support. Okay? So, yun ang una kong sasabihin sa inyo. Don't be excited about the Model V. Kinapon na Glock yan. Tinanggal yung capability for the Glock switch. Ang personally guys, yung usapin ng Glock switch, nag-capitalize lang dyan yung mga anti-gun people, mga woke. Kasi unang-una, Glock nga ang target nila. Wala nang ibang matarget eh. Tatargetin ba nila yung Ruger? Ruger nag-introduce ng RXM, which is another Glock 19 clone. Mas improved version kasi may modularity. Pero hindi nila tatarget ang Ruger kasi Glock ang number one. No? Number one sa pistol market na ganyan. Okay? So, nakasilip sila ng pagkakataon. And it did not help. It did not help guys, yung napanood ko yung video ng inventor ng Glock switch, nagsisisi daw siya. Ganun. Kung nagsisisi ka, sana hindi ka gumawa ng video. Kasi pangit eh. No? Nagsisisi ka dahil ginawa mo, inimbento mo yon dahil ginagamit daw sa masama. Well, sabi ko nga, evil exists. Hindi mo makokontrol kung ano gagawin ng mga masasamang tao. Yung mga ganong klaseng tao, napakahihina ng pag-iisip. I'm talking to the guy na naka-invento ng Glock switch. Nag-invento ka, tapos nagsisisi ka. Sana hindi mo nalang pinaalam na nagsisisi ka. No? Wala eh. Yan, nakahanap tuloy ng bala, ng ammunition, yung mga anti-gun community na, mag-concentrate tayo sa Glock switch. Ko naman. Unang-una, yung gumagamit nga ng Glock switch is mga kriminal. Kasi yung mga law-abiding citizens like dito sa US, hindi naman gumagamit ng Glock switch kasi nga bawal. So, dapat hindi kami apektado niyan. Pero now, lahat apektado kasi diniscontinue yung mga semi-auto models eh. Bawal ang Glock switch ha. Bawal, it's against the law. Makukulong ka. I don't know kung ilang years, 10 years ba? And yet, diniscontinue, tinamaan nila, pati mga law-abiding na citizens na gumagamit ng mga semi-auto lang. Kasi daw capable of being a full auto. So nakakatawa kasi yung AR-15 capable yon, may capable din yon yung AR-15. 'Di ba? Meron nga tinatawag na cloth hanger. Yung alambre lang magiging yon, full auto yon. 'Di ba? Naging controversial nga 'yan. Ba't hindi nila maban yung AR-15? Kasi umaalma yung mga Amerikano, no? Hindi talaga pumapayag. At saka yung Second Amendment nga. It just so happened na yung AR-15 kasi ang dami na nagmamanufacture, iba-iba ng brand. Ang Glock, isang company lang naman ang Glock ah. 'Di ba? Isang company, and the technology is out already. Ano ibig sabihin? Ang dami ng variations ng Glock, lalo na yung Glock Gen 3.
Meron ako polymer 80. Polymer 80 yung lower, polymer 80 yung upper. It's essentially a Glock, no? Pero nag-ban ba ang polymer 80? Hindi. Okay. So paano hindi kahit i-ban ng Glock yung sarili niya, hindi makakatulong kasi ang dami diyan brand na pwedeng gumamit nung Glock switch. Like example nga polymer 80. 'Di ba? Yung Palmetto State Armory, meron din ako, no? Yung Glock 19 ang ano niya, clone. Dagger, Palmetto State Armory Dagger. Pwede din gumamit ng Glock switch 'yon. Binan ba ng Palmetto State Armory? Hindi. Kaya hindi ko alam talaga tong Glock 20, itong Glock na company which is led by the wife. Kung anong nakain ito at gusto niya sirain yung sarili niyang kumpanya na pinaghirapan ng asawa niya na buuhin. So, ang tanong dyan guys, sa consumer, lalo sa Philippine market, ang daming nag-idolize sa Glock, ang daming Glock fanboys. I don't fault you for that. Yun ang choice nyo eh. Pero, kita nyo naman yung kumpanya mismo, di ba? No, naging anti-gun na. Bumigay na. They bent to the whims of the anti-gun community. Paano mo masusuportahan yan? Di ba? Paano mo masusuportahan yan, yung ganyang klaseng kumpanya? Para lang ma-appease yung mga anti-gun people, discontinue nila yung mga produkto nila. 'Di ba? It's na hindi worthy makipaglaban na kasama sila. Ba't di tayo tumulad ba't di natin suportahan yung katulad ng Palmetto State Armory, every year naglalabas ng mga bagong models yan, no? And hindi yumuyuko sa hiling ng mga anti-gun community. At ang Palmetto State Armory hindi nagbebenta sa mga dealers. Pag bumibili kami, diretso kami sa Palmetto. Bakit? Ang foresight kasi ng company, maarmasan lahat ng mamamayan sa murang halaga. Yun ang purpose nila. Kaya wala lang available na Palmetto State Armory sa Pilipinas. Pero binibigyan ko lang kayo ng example. Paano sumuporta isang kumpanya na karapat-dapat naman na nagtataguyod ng gun community. So, it's up to you guys, pero yun ang aking pananaw. Sabi ko sa Glock. Ito lang masasabi ko talaga sa inyo. Nahiya pa kayo, sana discontinue na lahat at nagsara na kayo. Kasi marami naman dyan kumpanya na pwede magbenta ng Glock-ish or Glock style na pistol. Diba? So with that guys, comment down below ano masabi nyo. Bibili pa rin ba kayo ng Glock? Lalo yung Model V? Abangan nyo pa ba yung bagong Model V? I mean, we had fun, no? With the Glock, okay na yon. Ayaw na nilang magbenta, ayaw na nilang suportahan ng gun community, at gusto na lang nilang bentahan yung liberal California or similar na lugar na may anti-gun stance, then bahala sila sa buhay nila. Ang sa akin lang, kasi gun guy, regular gun guy like me, ang daming pagpipilian dyan. Bye guys!